Napaka-importante po ito dahil alam po natin ang mangyayari sa State of the Nation ng ating Pangulo. Flood na yan, 18 billion ha. Kasi gusto kong tandaan ninyo yung cost kasi meron ako ipapa-add sa inyo mamaya. So 18 billion. So parang yung gobyerno ngayon parang merong Edifice Complex Part 2 Alam naman natin yung Edifice Complex Part 1, di ba, si Imelda Marcos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si dating Kapitana Mila Oy, punong barangay po, ng Barangay 164, Caloocan City. Ang tinatawan po ng mga senior citizen, solo parent, at ang PWD. Dahil ito po na mga senior citizen po, hanggang sa ngayon, hindi pa rin po namin nakukuha ang mga benepisyo, yung mga ano po gaya ng mga pensyon. Marami pa rin po ang hinaing ng mga senior citizen. At dito naman po sa solo parent na hindi po nila binibigyan ng pansin, ito po ang tunay na nangangailangan. Ito ang matagal na minimiti ng mga solo parent na babae man o malalaki. Dahil kailangan po nila ng mga trabaho para ho mabuhay nila ang kanilang mga anak. At dito naman po sa PWD, ito ang tunay na nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno. Pero ito ang nakakalimutan ng ating gobyerno sa ngayon. Ito ang mga tunay na nangangailangan ng mga tulong. Dahil gaya ng mga PWD, mayroon mga gusto magtrabaho. Pero yung mga, kahit lang yung sa ano nila, yung rampa nila, mayroon mga rampa sila na ginagawa, pero hindi naman nagagamitan. Bakit po? Sobra po ang tarik. Sobrang matarik siya, hindi nadadaanan ng mga PWD. Kaya pati ang mga senior citizen na mga gumagamit ng wheelchair, hindi ho maakyatan. Hindi nila siguro ito napapansin sa ating gobyerno sa ngayon. Hindi nila kasi ito napagdadaanan at hindi po nila ito nabibigyan, hindi napagtutunan nila ng mga tulong itong mga tao na tunay na vulnerable ito. Yun lang po, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon sa ating lahat. Ako naman po si Rafael Iubra. I represent the business sector. Now, the constant question naming mga business people is that prior to the SONA of Bongbong Marcos, the second SONA of last year, he has initiated the Maharlika Fund and to be an instrumental for driving the economy and therefore raising the quality of lives of the Filipinos. But as we all know, a year later, from that second SONA, a contrast effect is felt by many Filipinos from all different sectors. And dito lang sa business sector, ang aming hinaing is that there is only very few who are close to this administration that benefits from a free economy. We are not ruled by the free economy trade movement in this country, but instead, we are driven out of business. Kahit ang isang nagtitinda ng fishball, hirap sa pagtinda because mataas na ang bilihin. Paano pa natin maitataguyod ang ating komunidad kung ang mga business people are being driven away by the government that should foster a free economy amongst Filipinos? Dahil ang napapagbigyan lamang ay ang mga close-knit circles. Now, this is extremely visible by the withdrawal of
approximately 312 million US dollars investment as of April of this year. Google themselves left the Philippines and moved out and went to Singapore. The policies of this government is driving away economy and growth of this country and of its people. So ano ba talaga ang SONA? What is the state of the nations of this country? Malalaman natin lahat ito, kaya inanyanyahan namin lahat na mga Pilipino na nagmamalasakit sa kanyang bansa. July 20 sa Liwasang Bonifacio. Doon po tayo magsama-sama at iparating ang totoong state of the nation na galing sa mga ordinaryong mamamayan na sila mismo ang nagtataguyod ng ekonomiya ng bansa. Salamat po. Vivian Velez po, magandang hapon. Siguro dudugtungan ko na lang po ang sinabi ni Sir Rafa kung bakit po tayo nandito ngayong hapon ito. Tinawag po natin itong People's SONA because we're hearing straight from various sectors and community leaders undertake sa ating State of the Nation. Usually po, pagka nagkakaroon tayo ng SONA, what comes into image is a single person explaining where we are right now as a nation. And I guess itong ating People's SONA makes sense kasi tayo pong mga community voices ang pwede talaga magbigay at magbigay ng justice kung ano po ang state of the nation. Napaka-importante po ito dahil alam po natin ang mangyayari sa state of the nation ng ating Pangulo. Ito ba ay magiging puro pangako o drawing na naman? So, napaka-importante rin po na sana mapakinggan natin ang ibang sektor na magsasalita ngayong hapon na ito para maibigay nila ang tunay. Ito naman konting anong tawag dito, patikim lang para po doon sa ating talagang State of the Nation address na gagawin po ng taong bayan. Maraming salamat po. Alam ko yung mga nandito, yung ating mga vloggers, ng ating media, maraming salamat sa inyo at alam kong kayo rin po ay talagang nagsasakripisyo para sa bayan. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po, Ms. B. Again, yung appetizer galing sa sektor ng mga arkitekto, although I do not speak for a particular group, pero ako naman, I welcome naman opposing views para talagang malaman natin kung ano ba talaga yung katayuan ng ating bansa. Bilang arkitekto, meron lang ako napansin ng mga programa ng Administrasyong Marcos na kapuna-puna. Una-una, in the midst of hunger and poverty, nirenovate nila halos buong Malacanang eh. Nasa Google naman yan, makikita niyo yung Lateral House kung paano nirenovate. Although I would say maganda naman ang pagka-renovate, but that is not the point. The point is, in the midst of hunger and poverty, ipaprioritize mo ba yun? That's one. Pero yun, personally, pinalulusot ko yun eh, kasi gandang-ganda rin ako sa ginawa nila. Pero hindi ko matanggap yung ginawa nilang Philippine International Exhibition Center sa CCP Complex. Actually, ano ko lang eh, natalisod ko lang sa internet ito eh. Pero yun pala, without our cognizance,
meron pala silang ginagawa, may ginagawa pala silang 18 billion na Philippine International Exhibition Center right in the midst of CCP complex, where there are two exhibition centers, stones throw away, literally. So, doon pa lang, di ba, red flag na yan. 18 billion ha. Kasi gusto kong tandaan ninyo yung cost eh. Kasi meron ako ipapa-add sa inyo mamaya eh. So, 18 billion. So, parang yung gobyerno ngayon, parang merong Edifice Complex Part 2 eh. Alam naman natin yung Edifice Complex Part 1, di ba, si Imelda Marcos. Yung pangalawang kapuna-puna is na yung nagkalat lately sa internet, yung kanilang panukalang magtatayo sila ng Taylor Swift concert type of concert na venue sa Clark na in the whopping amount of 32 billion. No? 32 billion. So, again, in the midst of poverty ito eh. Pero not only that, okay, si 32 billion, i-add mo si 18, di ba 50 yan? So, meron pala tayong 50 billion, right? Meron pala. Bakit nung humihingi si DA Secretary Laurel ng 40 billion to fund agriculture machineries, blah blah blah, for food security, bakit walang pera? At saka bakit sabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ang pwede daw i-increase na budget ng DA is only a little over 1%? My only point is, kaya naman palang pondohan yung isang stadium, bakit hindi kayang pondohan yung pang food security? So from an architect's point of view, while struggling to become an architect in the 70s, tanda ako na, no? Bilib na bilib ako sa mga edifices na pinagawa ni Imelda eh. So kami mga struggling architecture students. Pero ngayon, parang hindi ko matanggap yung gano'n na nagagastos ng 50 billion tapos walang panggastos para sa food security. Appetizer lang po yan. More to come sa Saturday. Thank you po. Hello. Ako pala po si Eduardo Laurencio, GenSec ng AGLO, Association of Genuine Labor Organization. Sa hanay po ng mga manggagawa, yung nagre-represent sa labor sector, daman-dama namin itong paghihirap namin. Okay. Number one, may bago kaming na dinadanas na paghihirap, yung bagong pag-aalipin sa hanay ng mga manggagawa, ay itong DO-174. Okay? Itong DO-174, isinisigaw namin, nakipag-dialogue kami kay Secretary Laguesma na papatayin ang unionismo sa Pilipinas. Bakit? Dahil puro manpower services na po ang hinahire ng mga employer. At yung mga nakatayong mga union ay unti-unti na pong dinudurog. Yung dating member namin, 10,000, 100 na lang po at pinalitan na po ng service provider. Okay? Yan po yung isa naming crisis itong sa panahon ni Bongbong Marcos. Okay? Nakipag-usap kami kay Secretary Laguesma. Dahil si Secretary Laguesma ay isa siya sa pinakamalaking manpower agency, yung Asia Pro Cooperative. Pangloko, bakit cooperative? Para ibig sabihin ang ididemanda, hindi po pwede magdemanda dahil member kami ng cooperative. No? So ito po yung crisis namin eh. No? Pangalawa, pinatindi na po ngayon, no? Strike ban. Lahat po ng local government, pinagbabawal na yung karapatan namin na magwelga sa pamamagitan nitong omnibus na inilabas nila kamakailan lang.
At lalong pinahigpit pa, no, itong nabuong, matagal na po itong nabuo, no, itong NCNB, yung National Conciliation and Mediation Board. Okay. So pagpapile lamang namin ng notice of strike, hindi na po tatanggapin kung kulang isa man lang sa requirements na sinasabi nila. Ano po yung requirements na yan? No? Kung ang issue mo ay no employer-employer relationship, hindi po nila tatanggapin yan. Kasi po, yun yung pong pinaglalaban namin Gawing regular ang mga manggagawa. Inquirer and everything else. Television, media, lahat wala kang mapapahinga. Sa vlogger ka na lang makakakuha ng katotohanan. Wala ang katotohanan. Kaya hindi na ako nanonood ng mga ANC, mga kung ano-ano, wala aktorya, sabi nga. Mabalik ako sa sinabi ni Architect tungkol sa CCP, dahil ako namumuno diyan. Yan po CCP, nung ako'y namumuno, ang aking pong pinanaginip at inumpisahan ay para makatayo ang CCP ng sariling kanyang kayod. Upang hindi na umasa, yun ang dapat gawin ng mga namumuno, para hindi na umasa sa national government funds, at tumayo sila ng sarili nilang negosyo. Ang CCP po ay has 63 hectare land available up to now. 63 hectare, pero kala nyo wala na. 63 hectare po. Yung sinabi nilang yung po isang, alam ko po alam ko po kung, ilan? 2 hectares. Hindi po. Yung po pinakamalaking hektaryang bakante sa likod ng harapan ng film center. Yan po ay 6 hectare. Hindi po pwedeng convention na 2 hectare. Ngayon, yan po, kaya ang na-assign po dyan, ang na-appoint na presidente, walang kinalaman sa kultura and art. Yan po ay daughter-in-law ng isang dating justice. Hindi po babamitin. Nakakahiya po. 20 milyon ang budget ng SONA nila sa pagkain pa lang po. Ilang krasada po, ilang metro kwadrado ang magagawa ng krasada na 20 milyon? Kawawa naman po yung Old Bampor. At isa pa, ito pa po ang aming dinadaing. Kami pong mga urban poor, halos hindi pumasa dyan sa pabahay na yan. Bakit po? Kayo ba papasa kung kalakal lang po kayo? Ano yung babayad nyo? Pangalawa, kung vendors lang kayo, construction worker lang kayo, pasok ba kayo sa qualified ba kayo sa pabahay nila? Wala nga po kayo panghulog. Wala kayong SS, wala kayong pag-ibig. So saan na kayo? Makarating sana po sa mamamayan sa sambayan ng Pilipino yan, yung binibidyo nyo, dahil nadadala na po kami sa mga, nabudol na nga po kami ni ating Pangulong Ferdinand Marcos, sana naman yan makarating sana sa taong bayan. So mga maisog naman, kami po ay nananawagan sa July 20, yung June 30 natin sa batasan, mas triple paggawin natin, no? Para ipakita sa gobyerno na hindi tayo nanloloko. Ito ang totoong SONA. Milyon-milyon na tao na darating sa July 20 para ipakita natin sa ating gobyerno, ito na po yung mga tao nagsasabi ng totoo. Marami pong salamat at magandang hapon po sa inyo. Ako naman po si Ed Francisco, isa sa miyembro ng Lead Convener ng Transparency, Accountability, Peace and Security. Paanyaya po muli, mga kababayan,
nais pa ninyong marinig ang tunay na damdamin ng bayan. Nais ba niyong marinig ang tunay na nagaganap dito sa ating bansa at yung magaganap pa. Punta po tayo sa Liwasang Bonifacio sa Hulyo 20, alas 2 ng hapon. At doon po natin pakinggan ang mga sana na wala sa SONA. Mga sana na wala sa SONA. Pakinggan po natin ang mga damdamin ng bawat sektor ng lipunan na nagdaraho sa ngayon at magdaraho pa sa susunod na panahon. Sana tayo po ay magkita-kita. Sana all, ako ang Pilipinas, People's SONA. Marami pong salamat. Paalala po muli, yung mga pupunta po ay sana ay magdala po ng kapote o payong dahil hindi po natin sigurado ang templada ng ating panahon. Magbaon po tayo ng tubig at konting pagkain. Iwasan pong magdala ng bag o mga bitbitin. Bawal po ang mga bata. Huwag po tayo magdadala ng mga kagamitan na matutulis o nakakamatay. Bawal din po ang magtulakan kung siksikan na po tayo. Igalang po natin ang ating katabi. Pumunta po tayo sa iisang layunin, ibangon ang ating mahal na bayan. Maraming